Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lola sa aswang. Nangyari po ito noong dekada 80 sa lugar sa probinsya ng Iloilo. Ang anak pa lang niya noon ay ang aking tiyuhin na nakatatandang kapatid naman ng aking ina. Bago po ako magsimula, itago niyo lang po ako sa palayaw na Jenjen. Nagsimula ang kwento ni Lola Ida sa akin noong ipinagbubuntis niya ang panganay na anak niyang si Tio Manuel. Dahil nga sa buntis ay madalas siyang nakakaranas ng kakaibang pakiramdam, lalo na tuwing gabi. May mga pagkakataong kasing mag-isa na lang siya sa bahay nila dahil may trabaho si Lolo Berto na asawa niya at minsan ay ginagabi ng uwi. Nang mga panahong iyon, magkakalapit naman ang mga kabahayan sa kanilang lugar noon. Kung kaya kahit papaano ay kampante naman si Lola na walang mangyayari ng masama sa kanya. Kahit halos gabi-gabi siyang dinadalaw ng aswang ay hinahayaan na lamang niya iyon dahil kasama din naman niya si Lolo doon sa loob ng bahay nila. Nagkakaroon lang naman ng matinding takot si Lola Ida kapag nagkakataong ginagabi ng uwi ang aking lolo. Minsan kasi ay tulog na ang mga tao sa kanilang bahay at si Lola naman ay hindi pa nakakatulog dahil sa paghihintay dito kay Lolo Berto. Hindi rin niya nagagawang makatulog dahil may mga panahong may naririnig siyang ingay sa paligid. Kapag ganoon ay mas pinipili niyang magmatiyag na lamang at makinig. Isang beses pa nga noon, alam ni Lola Ida na gagabihin sa kanyang trabaho si Lolo Berto. Dahil doon, 5:00 pa lang ng hapon ay isinarado na ni Lola ang mga bintana. Nagsasaing din kasi siya noon sa likod ng kanilang bahay kung saan ang kanilang lutuan. Kung kaya isinarado na lang din niya ang pinto nila sa harapan. Nang gumabi na, nasa loob na ng kanilang bahay si Lola at mag-isang kumakain. Akmang isusubo na sana niya noon ang kanin nang biglang matigilan siya. May kumalubog kasi sa likod bahay nila na malapit sa pinaglulutuan niya. Dahil doon ay naalarma siya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba kung kaya napatayo siya sa kanyang kinauupuan. Hindi maipaliwanag ni Lola Ida ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Kinakabahan siya, ngunit gusto niyang malaman kung ano ang may gawa ng ingay na narinig niya sa likod ng kanilang bahay. Hindi na nakapagpigil pa si Lola Ida at nagpasya siyang maglakad patungo sa pinto upang silipin ang labas nito. Dahan-dahan siya sa kanyang paghakbang hanggang sa marating niya ang pinto. Walang pagdadalawang isip na binuksan ni Lola Ida iyon. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Kung kaya napasigaw ito. Isinarado niya muli ang pinto at nagsisigaw sa loob ng kanilang bahay. May aswang! May aswang, mga kapitbahay! Paulit-ulit na sigaw ni Lola. Ilang sandali pa ay napalingon siya sa harapang pinto ng kanilang bahay. May kumakatok kasi roon habang tinatawag ang kaniyang pangalan. Ida, buksan mo ang pinto. Wika ng nasa labas. Dali-dali namang naglakad sa pinto si Lola at binuksan iyon. Tumambad sa kanyang harapan ang kapitbahay nilang
si Aling Miriam. "Anong nangyayari sa iyo? Ayos ka lang ba?" tanong sa kanya ni Aling Miriam. May aswang sa likod ng bahay namin, Aling Miriam. Nakita ko po." tugon naman ni Lola. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang ilan sa mga kapitbahay nila. Pinagsabihan naman ni Aling Miriam ang mga ito na puntahan ang likod ng bahay nila Lola upang tignan. Sinunod naman nila ang sinabi ng ginang. Naiwan naman ang dalawa sa loob ng bahay habang pinapakalma pa rin ni Aling Miriam si Lola. "Nakakatakot ang anyo niya, Aling Miriam. May matutuli siyang pangil at mga kuko. Parang mabalahibo ang kanyang balat ngunit nangingintab," wika ni Lola. "Siguro ay gusto niya akong pasukin dito. Papalapit kasi siya sa likurang pinto ng bahay habang nagpapalinga-linga sa kanyang paligid. Marahil ay sinisigurado nitong walang tao dito sa loob," dagdag pang wika ni Lola. Napailing naman si Aling Miriam at sinabing wag nang isipin pa ang bagay na iyon dahil may mga tao rin naman sa labas. Napatango lang si Lola at nakipag-usap na lang sa ginang. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ang mga kapitbahay nila Lola. Hindi nila nakita ang aswang na sinasabi niya. Nagpaalam naman ang mga ito na uuwi na sila sa kani-kanilang bahay. Nagpasalamat naman si Lola sa mga ito dahil sa kanilang pagresponde. Naiwan naman si Aling Miriam sa bahay ni Lola upang samahan siya. Nagkwentuhan na lamang sila at maraming bagay tungkol sa aswang ang nalaman niya sa ginang. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Lolo. Tinanong pa niya ito kung bakit nasa bahay nila si Aling Miriam, kung kaya sinabi nila ang nangyari ng gabing iyon. Napailing na lamang si Lolo at nagpasalamat sa ginang dahil sa pagsama nito kay Lola. Nagpaalam na rin ang ginang sa kanila na uuwi na ito sa kanilang bahay. Simula ng gabing iyon, hindi na muling nagpagabi ng uwi si Lolo. Natatakot kasi siyang maulit na naman ang nangyari kay Lola ng gabing iyon. Hanggang sa naipanganak na nga ni Lola ang aking tiyuhin. Hindi na rin naman sila nakaranas ng pag-aaswang. Inakala talaga noon ni Lola na hindi na muling mararanasan ang bagay na iyon, ngunit nagkamali siya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang gabi kasi noon, naghahanda na silang matulog. Mahimbing na rin kasi ang tulog ng kanilang anak ng mga oras na iyon. Naunang nakatulog si Lolo kaysa kay Lola. Marahil ay dahil pagod din sa trabaho si Lolo. Hindi naman niya maintindihan kung bakit hindi siya dinadalaw ng antok ng mga oras na iyon, gayong nakakaramdam na ng pagod ang kanyang katawan. Nahiga na lamang siya sa tabi ni Lolo at naghintay na dalawin siya ng antok. Subalit, higit 10 minuto na ang nakakaraan ay ganoon pa rin ang kanyang sitwasyon. Nagpapalit-palit na siya ng kanyang pwesto, ngunit ganoon pa rin. Dahil doon, napabangon na siya ng tuluyan at pinuntahan ng pwesto ng aking tiyuhin. Mahimbing pa rin ang tulog nito kung kaya pinagmasdan na lamang siya ni Lola.
Nasa ganoong sitwasyon si Lola nang makarinig siya ng kaluskos sa bintana ng kanilang silid. Dahil doon ay napatingin siya roon. Halos hindi makagalaw si Lola nang sa hindi inaasahan ay may nakita siya roon. Sisigaw na sana siya ngunit hindi niya nagawa dahil tila may kung anong nagpipigil sa kanya na gawin iyon. Nahintakutan siya nang ngumisi sa kanya ang nilalang na nakadungaw sa kanilang bintana. Nangatog ang tuhod ni Lola dahil doon. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ang bagay na iyon. Nagtaka siya kung papaano bumukas ang bintana ng kanilang silid gayong hindi naman niya nakalimutang isarado iyon. Nakatingin lang si Lola sa nilalang na nakangisi pa rin sa kanya. Pinipilit niyang makagalaw sa kanyang kinatatayuan ngunit bigo siyang magawa iyon. Hanggang sa nagsimula ng gumalaw ang nilalang na nasa bintana. At dahil doon, mas dumoble ang takot at kaba ni Lola dahil alam niyang tutungo ito sa kinaroroonan niya. Wala nang nagawa si Lola kung hindi ang sumigaw ng sumigaw. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit kahit mamaos na siya sa kasisigaw ay tila hindi pa rin siya naririnig ni Lolo. Walang ano-ano ay bigla na lang namatay ang ilaw ng bahay nila Lola. Sa mga oras na iyon, nawawala na siya ng pag-asa na magigising pa si Lolo at mailigtas sila sa kapahamakang iyon. Hindi rin alam ni Lola Ida kung nasaan na ang aswang dahil nang mamatay ang ilaw ay bigla na ding itong nawala sa kanyang pwesto. Subalit makalipas ang ilang sandali, nagulat na lamang siya nang may makita siyang dalawang pares ng mapupulang mga mata na papalapit sa kinaroroonan nila ng aking tiyuhin. Sigaw pa rin ng sigaw noon si Lola. Nagbabakasakali pa rin siyang marinig siya ni Lolo. Napapikit na lamang siya ng kanyang mga mata. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin kung kaya nagdasal na lang siya. Maya-maya pa, nakarinig na lang ng sigaw si Lola. Napamulat siya sa kanyang mga mata dahil boses na iyon ni Lolo. Maliwanag na ang paligid at wala na ang nilalang sa harapan nila. Nasa tapat na rin ng bintana noon si Lolo habang nagsisigaw ng mga katagang, "Mga kapitbahay, pinapasok kami ng aswang. May aswang sa labas." Dali-dali ring isinara ni Lolo ang bintana ng kanilang silid. Nang matapos ay lumapit kaagad ito kay Lola. "Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Lolo. Tanging tango lang ang naitugon ni Lola sa kanya. Nagkaroon na rin ng mga pagyabag noon sa labas ng kanilang bahay. Marahil ay nagsilabasan ng kanilang mga kapitbahay upang tugisin ang aswang na pumasok sa bahay nila Lolo. Maya-maya pa ay nagkaroon nga ng mga pagkatok sa kanilang pinto kung kaya pinagbuksan iyon ni Lolo. Bumungad sa kanila ang kanilang mga kapitbahay. "Hindi na namin nakita ang aswang pero magbabantay na muna kami. Baka bumalik pa iyon," wika ng isa sa kanila. Laking pasasalamat naman ni Lolo dahil may mga kapitbahay silang handang tumulong palagi sa kanila. Hanggang sa mag-umaga noon ay hindi na nakabalik ang aswang. Iyon na rin ang huling naging pang-aaswang sa kanila.
Naglagay na kasi si Lolo ng mga pangontra rito at marahil ay natakot na rin ang nilalang na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Paki-shoutout nga po ang pamilyang Gutierrez. Gumagalang, Jen Jen. Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angie. Edad 24 na sa taong kasalukuyan at nakatira dito sa baryo ng Surigao del Sur. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking ama na si Albert. Noong siya ay binata pa lamang at nasa edad 21. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1971 dito sa Surigao del Sur. Ayon sa pagsasalaysay ng aking ama, noong mga panahong iyon ay inutusan siya ng kanyang ina na si Lola Carmela na magtungo sa palengke upang bumili ng lulutuing ulam para sa kanilang hapunan. Albert, dalian mo na nga at mag-aalas 4 na ng hapon. Gagabihin ka na sa daan. Wika pa ni Lola Carmela sa kanya. Kaagad naman sumunod ang aking ama sa utos ni Lola Carmela at pumunta na nga sa palengke. Medyo malayo rin ang palengke. Pagkarating niya sa palengke ay marami na ang namimili. Hapon na kasi ng mga sandaling iyon, kaya nakikisiksik na rin ang aking ama sa iba pang mga namimili. Sa hindi sinasadya ay may nasagi siyang isang matandang lalaki. Natumba ito at natapon ang mga binili nitong karne, kaya mabilis na humingi ng pasensya ang aking ama at tinulungan niyang pulutin ang mga karning natapon sa lupa. Naku, pasensya na po tatang. Sorry po, hindi ko po sinasadyang masagi kayo. Tutulungan ko na po kayong pulutin ang mga karne. Wika ng aking ama at mabilis na yumuko ito para pulutin ang mga nagkalat na karne. Noong akmang pupulutin na niya iyon ay nagulat na lang siya dahil malakas na tinapik ng matanda ang kanyang kamay. Kaya napatingin siya sa mukha ng matanda. Bahagya siyang napaatras at kamuntika ng matumba nang makita niya ang mukha ng matandang lalaki. Galit na galit itong matiim na nakatitig sa kanya. Kaya naman napaatras ang aking ama dahil sa nasipat niyang baliktad ang kanyang refleksyon sa balintataw ng mata ng matanda. Naniniwala kasi siya sa mga sinasabi ng matatanda noon na kapag baliktad ka sa mga mata ng isang tao ay maaari itong isang aswang. Huwag mong pakialaman ang karne. Lumayas ka nga sa harapan ko. Garalgal na wika ng matanda sa aking ama. Dahil sa kinabahan at namumutla ang aking ama ay walang pag-aatubiling tumayo na ito at mabilis nang nilisan ang matandang abala pa sa pagdampot ng mga karne. Noong matapos na siyang mamalengke ay mabilis nang naglakad pa uwi ng bahay ang aking ama. Pasado 6:00 mahigit na kasi ng mga oras na iyon at sinakop na ng dilim ang buong paligid. Natagalan kasi siya sa pamamalengke at medyo may kalayuan pa ang bahay nila. Medyo liblib ang baryong kanyang tinitirhan noon at kakaunti pa lang ang mga tao at malalayo ang mga magkakapit-bahay. Hindi naman natakot ang aking ama noon
kahit abutan ito ng gabi sa daanan. Sanay na kasi siyang maglakad mag-isa. Noong nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad ay may naramdamang kakaibang presensya ang aking ama. Tila ba may nagmamasid sa kanya. Ngunit noong inilibot naman niya ang kanyang paningin ay wala naman siyang nakikitang tao. Mag-isa lang siyang naglalakad at tanging mga punong malalaki na mayayabong at mga naglalakihang damo ang kanyang nakikita sa bawat gilid ng kanyang dinadaanan. Iwinaglit na lang ng aking ama ang takot na kanyang nararamdaman. Sa halip ay binilisan na lamang niya ang hakbang ng paa upang makarating kaagad siya sa kanilang bahay. Ilang sandali pa ay may narinig siyang tunog ng baboy na tila ba sumisinghak-singhak ito sa gilid ng daanan. Kaya napatingin siya sa kaliwang bahagi ng gilid. Sandali pa niyang sinipat-sipat ang bawat gilid, ngunit wala talaga siyang nakikitang baboy. Umaalinsangan na rin ang klema ng paligid at nakakaamoy na rin siya ng amoy na bubulok ng patay at malansang dugo. May mga narinig na rin siyang huni ng isang tiktik at nasundan pa ito ng huni ng wakwak. Sinakop ng takot ang aking ama, kaya halos patakbo na ang lakad niya noon at palingon-lingon. Halos naririnig na rin niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya kasi ay may nakasunod na sa kanya. Hanggang sa ikatlong paglingon niya ay nakita niya ang matandang lalaking nasagi niya kanina sa palengke at nasa likuran na niya ito. Tatang, paanong nakarating ka sa lugar na ito ng ganong kabilis? Gayong wala ka naman kanina. Natatarantang tanong ng aking ama sa matanda. Nakikilala niya ang matandang ito dahil minsan na itong dumaan sa baryo nila. Ngumisi lang ang matanda sa aking ama na siyang ikinagulat ng aking ama. Dahil kitang-kita niya ang pag-iba ng kulay ng mga mata ng matanda. Naging kulay pula ang mga mata nitong nanlilisik at nakangisi sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tumutulo na rin ang mga laway nitong patungo sa liig. Lumitaw na rin ang mga pangil nito at mga matutulis ng ngipin. Sandali pang napaatras ang aking ama sa sobrang pagkasindak sa hitsura ng matanda. Kumulubot na rin ang balat sa mukha ng matanda hanggang sa para itong naaagnas. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan, kaya klarong-klaro sa paningin ng aking ama ang hitsura ng matanda. Naku po, aswang! Tulungan niyo po ako! Malakas na sigaw ng aking ama at mabilis nang tumakbo. Nagsisigaw ito at humingi ng tulong habang patuloy na hinahabol siya ng aswang. Hanggang sa ilang sandali pa ay parang isang mabangis na aso ang aswang at bigla itong humarang sa harapan ng aking ama.
Nangatog ang mga tuhod ng aking ama at namumutlang nakatingin sa aswang na dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya. Sa isang kurap lang ng mga mata ng aking ama ay nasa harapan na niya ang aswang at sakal na nito ang kanyang liig. "Tulong! Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako!" Paos na sigaw ng aking ama dahil sa pagkakasakal sa kanya ng aswang. Pilit nakipagbuno ng aking ama, subalit wala na siyang lakas dahil sinakop na siya ng takot na kanyang nararamdaman. Nangangalay na ang buo niyang katawan habang pinagkakalmot siya ng aswang. Hirap na rin siyang huminga kaya napapikit na lamang siya ng mga sandaling iyon. "Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyong hayaang mapatay ako ng isang nilalang na aswang na ito." Dasal ng aking ama sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay may narinig na sigaw ang aking ama sa di kalayuan. Kaya dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sa pagdilat ng mga mata ng aking ama ay nabuhayan siya ng loob nang masilayan niyang patakbong sumusugod ang kanyang ama papalapit sa kanila. "Walang ya ka! Bitiwan mo ang anak ko! Hayop kang aswang ka!" Sigaw ni Lolo Cardo at mabilis na itinarak sa likuran ng aswang ang itak na dala nito. Mabilis namang nabitiwan ng aswang ang aking ama kaya pasalampak itong bumagsak sa lupa. Malakas na umangil ang aswang bago sinugod ni Lolo Cardo. Ngunit sa pagsugod ng aswang ay mabilis namang hinataw ito ng itak ni Lolo Cardo. Kaya naputol ang dulo ng hindiliit nitong daliri. Inundayan kaagad ni Lolo Cardo ang aswang na isa pang taga. Subalit mabilis na nag-anyong ibon ito at lumipad ito papalayo. Maya-maya pa'y dumating din si Lola Carmela. Inalalayan niya ang aking ama upang makatayo. "Naku, dapat talaga hindi na kita inutusan ng alanganing oras, anak. Anak, patawarin mo ako." Pahingi na tawad ni Lola Carmela sa aking ama. Inalalayan naman ni Lolo Cardo ito at naglakad na sila pauwi sa bahay. Umabot ng halos kalahating oras ang kanilang paglalakad bago makarating sa kanilang bahay. Pagkadating nila ay kaagad nang pinuntahan ni Lolo Cardo ang kakilala nilang albularyo na si Kaberting upang gamutin ang mga sugat na tinamo ng aking ama mula sa aswang na tumambang sa kanya. Isang oras ang nakalipas at dumating na rin si Kaberting. Kaagad naman itong tiningnan ang mga kalmot at sugat ng aking ama. "Naku, muntikan ka nang mayari ng aswang na iyon, Albert. Mabuti na lang at dumating kaagad ang mga magulang mo. Kung nahuli lang sila kahit kaunti, tiyak paglalamayang ka na ng pamilya mo ngayon." Wika ng albularyo sa aking ama. May mga inusal na salitang Latin ang albularyo na sa tingin ng aking ama ay isa iyong orasyon. Inihip iyon sa magkabilang tainga niya. Pagkatapos ay sa bumbunan ng ulo niya. "Ligtas ka na, iho.
Inalis ko na iyong mga balahibong pumasok sa iyong tainga. Isa rin yan sa mga paraan ng mga aswang ng pangyayanggaw. Saad ng albularyo. Noong matapos na ang panggagamot ng albularyo ay umuwi na rin ito kaagad dahil may gagamutin pa itong nabiktima naman ng kulam. Nagpasalamat naman ang aking ama sa kanyang kaibigang albularyo bago ito umalis. Makalipas ang ilang araw ay unti-unti nang naghilom ang mga sugat ng aking ama. Dahan-dahan na rin bumalik sa normal ang kanyang buhay dahil sa tromang natamo sa aswang. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo sa labas ng bahay ang aking ama, ay narinig niyang nag-uusap-usap si Lolo Cardo at ang kaibigan nitong taga-kabilang baryo. Ayon sa usapan ng mga ito, ay namatay na raw ang matandang lalaking bantog na aswang sa baryong ito. Napansin daw kasi ng mga taga-kabilang baryo na ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay ang matanda. Nakaamoy na rin ang mga ito ng mabaho sa tuwing nagagawi sa bahay ng bantog na aswang. Kaya napagpasyahan ng mga taga-baryo na pasukin na ang bahay at tiningnan kung ano ang nangangamoy. Doon na nga ay naabutan nilang isa ng bangkay ang matanda at may saksak ito sa likod. Noong marinig iyon ng aking ama ay bahagya na siyang nakahinga ng maluwag. Dahil wala na ang matandang nagbigay sa kanya ng matinding takot sa dibdib. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat at more power po sa inyong channel. Gumagalang, Angie. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane. 33 anyos po ako ngayon. Ako po ay taga Bulacan at nasa Pasay ngayon dahil dito po ako nagtatrabaho bilang isang mananahi ng mga nagagandahang mga gowns. Kuya Bari, hihingi lang po ako ng dispensa kung hindi ko papangalanan ang pangalan ng tailoring shop na aking pinagtatrabahuhan. Natatakot po kasi akong mawalan ng trabaho kapag nahila ang aming pinagtatrabahuhan sa issue ng pangalan ko. Narito na po ang kwento. Taong 1990, nalungkot ako nang pinagkamalan akong aswang ng aking mga kakilala, kababaryo at mga kaibigan. Iniwasan nila ako dahilan para muntika na akong madepress. Sumakit po ang ulo ko kaiisip kung ano ba ang dahilan at nagawa nila akong gawan ng issue. Naging mabait naman po ako sa kanila, mabuting kaibigan at magalang na babae. Huli na nang malaman kong may koneksyon ang binili kong alahas sa isang antique shop na nagbebenta ng mga nagagandahang second-hand na kagamitan. Nagkataong day off ko ng araw na iyon nang maisip kong mamasyal sa syudad. Maaliwalas po ang panahon. Magwi-window shopping lang sana ako sa isang mall nang mamataan ko ang isang tindahan ng mga antik malapit po sa food court. Napakunuto ako dahil dinadaan-daanan lamang ito ng mga tao at mukhang walang nagbabalak na pumasok kaya naengganyo akong lapitan ito. Sa nakalagay na display sa labas na nag-sale ang antiques ako napatitig. Napakamura nito at halos ipamigay na ito kaysa sa ibenta. May mga litrato din ng mga produktong binebenta kaya naagaw nito ang aking pansin.
Dahil ayaw ko nang magbago pa ng isip, kaagad akong pumasok sa loob nito upang tignan kung ano ba ang pwede kong mabili. Tumambad sa akin ang kakaibang amoy ng mga lumang gamit na winisikan lang ng kung anong klaseng spray para hindi gaanong malanghap ang orihinal nitong amoy. Nagsimula na ako sa paglibot-libot hanggang sa makarating ako sa jewelries section ng antique shop na iyon. Hindi ko naman maiwasang mamangha habang pinagmamasdan ang nakikislapang alahas na sa pagkakaalam ko ay nagmula pa sa ibang bansa at dating ibinebenta sa hindi pangkaraniwang presyo. Tumingala ako at napasinghap nang maagaw ng isang singsing ang aking pansin. Nilapitan ko ito. Nakita kong kumikislap ang kulay asul nitong bato kapag natatamaan ito ng ilaw. Grabe Kuya Bari, aminado akong nagustuhan ko kaagad ang singsing na ito sa unang tingin pa lamang. May nakalagay na label sa nasabing lalagyan ng singsing at habang binabasa ko ito, hindi ko maiwasang mamangha. Ang nasabing asul na bato sa singsing ay tinatawag na lapis lazuli. Kilalang nagtataboy ng masamang elemento ang nasabing batong ito at pwedeng magsara ng third eye ng kahit sino sa mabilis na paraan. Nababagay ang nasabing singsing sa mga taong ipinanganak sa buwan ng Pebrero, kagaya ko. Higit sa lahat, ito raw ang batong maihahambing mo sa planetang Saturn. Tinignan ko ang aking bag. Dinukot ko ang wallet sa loob noon. Habang kinukuha ko ang aking wallet ay hindi talaga maalis ang aking titig doon sa magandang singsing na iyon. Pagbukas ko ng aking wallet, natuwa ako nang makitang kaya ko itong bilhin. Dali-dali kong kinuha ang nasabing singsing sa istante at dinala kaagad sa cashier na napagtanto kong isang matandang lalaki. Pagdating ko doon, nginitian niya ako saka tinitigan ang singsing na gusto kong bilhin. Anya, maniwala man daw ako sa hindi, ay may kalakip na kwento ang nasabing singsing na nagmula pa sa Inglaterra. Nagsimula nang magkwento ang cashier. Ayon sa kanya, ang tunay na may-ari daw nito ay isang di umanong vampira. Napatingin naman ako sa matanda. Ngunit sa halip na matakot ako, mas lalo akong namangha sa aking natuklasan. Naalala ko tuloy ang mga napapanood ko sa mga sine. Naku, siguro gwapo ang dating may-ari ng singsing na ito. Ginawa di umano ang alahas para magsilbing proteksyon ng mga vampira laban sa nakasisilaw na init ng araw. Kapag naglalakad silang may suot noon ay hindi sila nasusunog at mananatiling buhay sa mahabang panahon. Maituturing na isang agimat ang lapis lazuli. Nang mabayaran ko ang singsing na iyon, ay masaya akong lumabas ng antique shop at nagpatuloy sa aking pamamasyal. Pagsapit ng hapon, nagpasya akong umuwi at pagod na humilata sa aking sofa pagkarating ko sa bahay. Agad kong binuksan ang supot kung saan nakalagay ang bagong bili kong singsing. Nakangiti pa nga ako habang tinatanggal ang balot nito. Noong mabuksan ko na, pinagmamasdan ko ang singsing at ang makinang na bato nito habang nakahiga ako. Hindi nagtagal, tila may kung ano ang nagtulak sa akin para bumigat ang talukap ng aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung gaano ako katagal nakatulog. Basta ang alam ko, gabi na nang magising po ako.
Madilim na kasi sa buong paligid pero natutuwang pinagmamasdan ko ang aking singsing na suot-suot ko habang ito ay nagliliwanag. Naalala ko, nabanggit pala ng matandang lalaking cashier na luminescent ito. Bumangon ako at pinakiramdaman ang paligid. Tanging tunog lang ng kuliglig ang naririnig ko. Hindi ko na tuloy alam kung anong oras na. Sa hindi ko maintindihan kung bakit parang may naririnig akong mga ingay na hindi ko naman dating naririnig. May kalabog at bulungan. May umiiyak at may masayang nag-uusap. Tila ako'y nabibingi sa ingay nila hanggang sa mapansin kong tila kay layo na nang naaabot ng aking tanaw kapag napapasilip ako sa bintana. Para bang nakatingin ako sa isang telescope dahil nakikita ko ng malinaw ang lahat ng bagay kahit nasa malayo ako. Nataranta ako nung mga sandaling iyon, Kuya Bari. Parang hindi normal ito kung kaya't kumabog ng malakas ang aking dibdib. Hindi ko maiwasang kabahan at ilang beses magpalingon-lingon. Pakiramdam ko may nangyayaring kakaiba talaga sa akin. Gusto ko mang tuklasin iyon at hanapin kung ano ang aking naririnig. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla akong parang nagutom. Napatakbo ako sa kusina. Ngunit pagdating ko doon, gusto kong manlumo nang makita kong walang laman ang aking ref na makakain ko kaagad. May mga karne at isda naman doon, ngunit tinatamad akong magluto. Naisip ko, may bukas namang tindahan sa kanto na pwede kong pagbilhan ng makakain. Tsaka magkakape na lang din ako doon. Sinulyapan ko ang oras sa wall clock. 10:00 na pala ng gabi, ngunit maingay pa rin. Hindi naman ako natatakot lumabas ng bahay dahil maraming tao sa ganoong oras, lalo na't may construction sa tapat ng bahay na tinitirhan ko. Kung kaya't lumabas na ako ng bahay. Sa aking paglalakad, hindi ko maintindihan nang maalerto sa narinig na ungol sa may madilim na kanto. Kakaiba kasi iyon dahil para akong nabingi. Malayo lang naman ito pero parang kay lapit sa aking pandinig. Kabadong naglakad ako papunta doon at pinakiramdaman kung ano nga ba talaga ang mayroon. Pagdating ko doon, nagulat na lang po ako nang mapansin ang isang babaeng naglalakad papunta sa madilim na iskinita. Hindi ko naman alam kung ano ba ang kanyang ginagawa doon pero nasagot din sa huli ang aking katanungan nang makita kong naghubad siya ng kanyang damit saka nagpahid ng langis sa kanyang buong katawan. Napaatras ako at ako'y nagkubli sa isang poste. Napasinghap na lang ako nang makita kong dahan-dahang nagbabago ang kanyang anyo mula sa mukha ng isang simpleng babae hanggang sa magkaroon ito ng nakahihindik na pangil. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kitang-kita kong nakanganga ang babae at hinahayaang tumulo ang malapot na laway sa bibig nito. Nahintakutan ako, ngunit hindi na ako nakapiyok nang makita ko siyang lumundag hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa aking paningin. Lumingon-lingon pa ako at hinanap siya. Sinagilahan na tuloy ako ng takot. Napaisip ako, hindi ko alam kung bakit biglaan ko naman yatang nararamdaman ang mga ganito pero
Posible kayang may kinalaman ang singsing sa mga nakikita kong nakakatakot na tagpo? Napatakbo ako para lumayo sa aswang, ngunit kabaliktaran po ang nangyari. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob at bilis ng kilos nang makita kong sinusundan ko ang aswang saan man siya magpunta. Hanggang sa nakarating kami sa isang kalye kung saan nakita ko siyang dahan-dahang gumapang papaakyat sa isang bubong. Tila isa siyang butiki kung makadikit ang kanyang mga paa at kamay. Saka siya sumilip sa isang yerong sa tingin ko ay may kapirasong butas. Nabaghan ako. Mukhang may buntis sa bahay na kinaroroonan niya. Hindi ako nakapagsalita. Nagulat na lang ako nang tumingala sa maliwanag at bilog na buwan ang babae, saka inilabas ang kanyang napakahabang dila. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya, ngunit sigurado akong aswang na tiktik ang babaeng ito at plano niyang tikman ang tiyan ng kanyang babaeng bibiktimahin. Pakiramdam ko, gumapang ang sakit ng aking ulo papunta sa aking balikat, dahilan para manlupaypay ito. Bigla akong nanghina, Kuya Bari, nang maisip na alam kong may aswang, pero hindi ko man lang ito kayang paalisin at itaboy. Naisip kong kumilos. Dumampot ako ng maliliit na bato at sinubukang patamaan ang aswang. Noong makita niya ako, umangil siya at kay bagsik na pinanlisikan ako ng kanyang mga mata. Naalarma ako at natakot, kaya dali-dali akong tumakbo papalayo. Hindi ko alam kung bakit pinasok ko ang ganitong gulo, ngunit nasisiguro kong naagaw ko ang atensyon ng aswang at balak na niya akong lamunin ng buhay. Humahangos na nagtago ako sa isang madilim na kasukalan at hinintay na mawala ang aswang. Nanginginig ako sa takot dahil naririnig ko ang mabibigat niyang paghinga, maging ang malakas niyang pagsinghot na tila ba hinahanap kung nasaan ang amoy ko. Napahinto sa pagtibok ang puso ko nang mapansin kong tumahimik ang paligid at tila nawala na ang nilalang na humahabol sa akin. Nagpalinga-linga ako at sinubukan kong makiramdam at sumilip. Walang kahit na sino ang nasa labas, pero masama ang aking kutob. Nasagot nga ang mga pangamba sa aking dibdib nang magulat ako sa biglaang pagsulpot ng nilalang sa aking harapan. Naglalaway ito at kay bagsik ng mukha habang tumutulo ang masaganang laway nitong kay lapot at amoy masangsang. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Naging paminsan-minsan na lang ang aking paghinga nang basta na lang niya akong daluhungin at hilahin palabas ng aking pinagtataguan. Napasigaw ako at hindi kaagad nakakilos. Pakiwari ko ay mapupunit ang aking bibig sa lakas ng aking pagtili, ngunit minalas yata ako dahil wala man lang kahit sino ang tumulong sa akin noong mga oras na iyon, Kuya Bari. Nahindik ako nang iaangat na din sana ng aswang ang kanyang matutulis na kuko sa kamay para gawaran ako ng kalmot. Ngunit hindi ko alam kung bakit kay bilis ko yatang nadepensahan ang aking sarili at nagawa ko siyang itulak dahilan para bumalya siya sa isang malaking punong kahoy. Galit na hinarap ako ng aswang, saka nagpakawala ito ng matinis na huni. Tila ba nagtatawag ng kanyang mga kasamahan? Biglang napalunok ako. Hindi ko alam kung papaano ako nagkaroon ng pambihirang lakas, ngunit
isa lang ang sumagi sa aking isipan. Nagsimula ang lahat ng ito nang maisuot ko ang singsing. Wala akong mapagpipilian kung hindi ang makipagtagisan ng lakas habang nagsusumikap siyang saktan ako. Hindi ko mapigilang mamangha habang pinakikiramdaman ang kilos at galaw ng aswang. Bawat atake niya ay nauunahan ko at mabilis kong nasasalag. Tingin ko nga, Kuya Bari, isa akong alamat. Maya-maya'y natitigan ko ng husto ang mukha ng aswang na ito at napatda ako ng tila pamilyar ang kanyang mukha. Si Aling Nena. Sigurado akong siya si Aling Nena na siyang kapitbahay namin sa probinsya. Napatda ako. Hindi ko alam kung bakit at papaanong nakarating si Aling Nena sa aming kinaroroonan dito sa Pasay. Pero isa lang ang alam ko. Nakarating siya dahil kaya niyang lumipad. Si Aling Nena ay kilalang aswang sa aming baryo. Marami na ang nabiktima niya, ngunit sadyang madulas ang aswang na ito dahil hindi man lang siya mahuli-huli ng mga taga-baryo. Hindi nagtagal, hinarap ko ang aswang at sinabi ko sa kanyang kilala ko siya. Binanggit ko, Kuya Bari, ang kanyang pangalan. Dagdag ko pa, kung ako sa kanya, tumigil na siya sa pang-aaswang at magbagong buhay na. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena na isang aswang at hindi na lumaban pa. Ibinaba niya ang kanyang mga pakpak. Umatras siya at hindi na ako tinangkapang kalabanin, saka ito naglaho na lang sa dilim. Nung mga oras na iyon ay napaisip ako. Marahil ay tinutugis na ito sa aming baryo kung kaya't lumipat ito dito sa Maynila. Napahinga na lang ako ng malalim. Nang mawala na sa aking paningin si Aling Nena ay nanghihina akong napasalampak ng upo sa lupa. Pakiwari ko, lumipad ang kaluluwa ko sa takot nang mapagtanto ang kinaroroonan ko. Malayong malayo na pala ito sa aking tinitirhan. Niwala akong kamalay-malay na nakaabot ako rito nang hindi ko nalalaman. Tumayo ako at walang ganang umuwi. Kailangan kong bumalik doon sa antique shop na pinagbilhan ko ng aking singsing na ito. Sadyang marami pa akong gustong tuklasin at mga tanong na kung sino man ang totoong may-ari ng singsing na ito. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na lang namalayan na nakatulog na pala ako sa sofa dahil sa tindi ng aking pagod. Kinaumagahan, bumiyahe ako pabalik doon sa antique store. Sinadya kong pumasok na marami ng tao upang masiguro kong bukas na ang tindahan. Nang makarating ako sa nasabing lugar, napaisip ako. Wala na ang pwesto ng antique store malapit sa food court. Nagtanong-tanong ako sa mga gwardiya, ngunit hindi nila alam ang tinutukoy kong antique store at sinasabi nilang wala daw antique store doon. Hindi ako maaaring magkamali. Nandun lang iyon kahapon, pero bakit wala na ito ngayon? Makailang beses pa ako nagpaikot-ikot, baka naligaw lang ako. Ngunit talagang tandang-tanda ko, Kuya Bari, ang lugar na iyon at hindi ako maaaring magkamali. Napailing na lang ang mga gwardiya sa akin at baka inisip nila na sira ang ulo ko. Wala na akong nagawa pa nung mga oras na iyon kung hindi ang umuwi na lang. Habang nakasakay ako sa jeep, pilit kong iniisip kung ano ang totoong dahilan at bakit napasa akin ang singsing na ito. Ano ang pakay nito para sa buhay ko?
ano pa ang mga susunod na mangyayari. Tunay na mahiwaga ang pinagmulan ng singsing na ito dahil ako lang ang nakakita at nakausap sa taong nagbenta nito. Naisip ko tuloy na kung ako lang ang pinagkatiwalaan ng singsing na ito, tunay na mahiwaga ang nasabing antique shop. Kasing hiwaga ng lapis lazuli na nasa aking daliri. Nakakatakot man, Kuya Bari, ngunit alam kong makapangyarihan ito at kaya akong ipagtanggol nito laban sa lahat ng masasamang nilalang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sa totoo lang po, marami pa po akong karanasan dahil sa singsing na ito at ikukwento ko na lang po ito sa susunod. Kuya Bari, sana po'y mapagbigyan niyo po na basahin itong kwento ko. Isang pangyayari sa aking buhay na hindi ko malimut-limutan dahil lang sa singsing na lapis lazuli ay nakasalamuha ako ng isang aswang dito sa Maynila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Jane. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.